What's up everyone? Paano nga ba magkaroon ng mentor? Yun yung ating pag-usapan ngayong video na ito. Pero kung ikaw, bago ka sa aking YouTube channel, okay, please subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe. Okay, click notification bell para na ma-update ka sa mga bagong ating video. Kasi sigurado ko lahat ng mga video natin ay mga na-experience na natin. At ngayon, okay, nasa exciting part tayo. Kasi karamihan ay walang mga mentor. Okay? So ngayon, pag-usapan natin kung paano nga ba magkaroon ng mentor, paano mahanap yung mentor. Okay? Kaya stay tuned ka lang at huwag mong skip yung video na to. Tapusin mo hanggang dulo. So let's go! Kung makita nyo sa ating thumbnail, sa picture, okay, na makita nyo meron akong isang kausap doon, na nung una ay tinuturing natin yan, nagtuturo sa atin kasi nasa insurance agent ako that time. So siya yung parang umalalay sa akin kung ano yung mga ganito, ganyan. Pero hindi ko siya tinuturing na mentor. Okay? Hindi ko tinuturing na mentor kasi hindi naman totally siya nagturo sa business. At saka yung parang talagang ito yung gawin mo. So, madaming learnings. Okay? Madaming mga issue na nangyari. Pangit yung mga nangyari. Kaya, may mga disappointment as a mentor kasi tinuturing mong mentor. Pero, dun mo kasi ma-realize yung ano nga ba yung parang, bakit kanya tinuturuan? Doon mo makikita yung parang interest ng tao, ba't kanya tinuturuan. Kasi madaming mga mentor dyan, mga teachers, mga nag-guide na meron palang ibang interest. Okay? Ibang interest na ganito, ganyan. So, dapat ikaw mismo ay mahalata mo yun. Kaya kung ikaw, bata ka pa, mag-pray ka sa Panginoon na ma-discern mo yung nagtuturo sa'yo kung ano nga ba yung interest niya. So, yes, hindi natin maiiwasan yung parang negative na interest, everything. Pero malalaman mo naman doon kung minamanipulate ka ng isang mong mentor. Okay? So, kung ganun, kunyari, parang napapansin mo na parang ganito, ganyan, pinagkakitaan ka lang, ganito, ganyan. So, pwede mo namang ipakita sa kanya na ganito. Kumbaga, ipapakita mo sa kanya na parang minamanipulate kanya. Okay? O kanyari, ako, parang nararamdaman ko. Ngayon, huliin mo siya. Kumbaga, papiyawan mo na para malaman mo. Para kahit papano, ma-block mo siya. Yung kumbaga, hindi siya umasa na yung parang may interest siyang mali. Para maiba yung mindset niya na ito yung kiisipin niya, kaya kanya tinuturuan. Okay? Yes, malaki yung kung natin, yung parang tinuturuan tayo ng libre, nag-i-invest sila, ganito ganyan. Pero kasi, ano nga ba yung motive? Ano yung interest? Okay? Gusto ka ba talagang tulungan or what? Okay, basta naiintindihan nyo na yun. At the same time ako, parang sa akin, mas prefer ko na ngayon na talagang yung mentor yung lalapit sa'yo. Okay, hindi mo kailangan hanapin yung mentor. Kasi kapag may problema ka, syempre, may taong ibibigay sa'yo ng Panginoon. Yun yung na-realize ko sa akin. At the same time, parang naging mentor ko na rin yung pagbabasa ng books. At the same time, ay pag-observe. So, ganun yung parang experience ko sa ngayon. Kasi, yung mga mentor, lalapit naman yung mga yan eh. Okay? Lalapit at lalapit yung mga yan. Kasi, kapag meron silang nakitang success story ka, okay, meron kang small success, lalapit at lalapit yan. Pero syempre, hindi mo agad-agad sila papaniwalaan. Kailangan mo yan ng discernment spirit. Kailangan mo silang makita ano yung background nila. Kailangan mo nang tignan, okay, background check. So, ang Diyos yung mangungusap sa'yo. Kaya dapat meron kang tiwala sa Panginoon na Lord, ibigay nyo sa akin yung tamang mentor. Okay? Kasi based on my experience, okay, mas nagtitiwala ako doon sa mentor ko na ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ang Panginoon. Ang Panginoon yung mentor ko. Kasi siya naman talaga yung nangusap sa akin kung ano yung dapat kong gawin. At ginagamit niya yung mga tao, okay, nilalapit sa akin yung mga tao na ang sinasabi niya, ito yung kailangan mong tao sa ngayon. Okay? At the same time, okay, meron siyang ibibigay. Ako po, nagpipray ako pag nagbabasa ako ng libro. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano yung next kong babasahin? Nawa ay maging blessing sa akin to. At kayo yung nagbigay. Tapos yun, nagiging blessing sa akin. Kung ano yung kailangan ko, yun yung kailangan ko. Okay? So, hindi ko na masasabi na parang baliwala yung nangyari sa akin na yung parang mayroong nagtuturo sa akin. Okay? So, sa akin, blessing na rin yun kasi doon ko rin nalaman na yung parang paano maging aware. At ano nga ba yung interest or motive ng isang mentor? Kung tutulungan ka niya ba o hindi? Kasi talagang basta pagtingin ng tao, alam mo na agad yung parang motive nila. Okay? Kaya kung ikaw nagsimula ka ng negosyo,
I really advise na magbasa ka siguro ng Bible especially. Ako pa nagbabasa ako ng Bible, nasa New Testament ako, at alam ko, naniwala ako na ang Bible ang magbibigay sa iyo. Kasi two ways of communication kasi yan. Okay? Yung Bible, kapag nagbabasa ng Bible, kinakausap ka ng Panginoon. Kapag nagpe-pray ka naman, kinakausap mo ang Panginoon. Kumbaga, give and take lang, okay? So, kung gusto mong kausapin ka ng Panginoon, okay, magbasa ka ng Bible. Tapos, kung gusto mong kausapin ng Panginoon, mag-pray ka, mag-meditate ka. At the same time, habang nagbabasa ka ng Bible, pag-aralan mo. Kasi ang totoong meditation is pag-aralan mo yung Bible. Ako po, talagang naging commitment ko na ang Bible yung lagi kong binabasa. Kumbaga, bago yung mga books na mga binabasa ko, ay Bible muna. Kumbaga kasi andun na lahat eh. Kumbaga, full package na yung Bible. Andun na lahat. Kaya, kahit yung pastor namin, kaya parang hindi siya mahiling magbabasa ng books. Pero, kumbaga, focus siya dun sa Bible. Kasi andun naman na yung mga principle eh. Ginagamit lang yung mga books na iba para lang mahimay. Kumbaga, meron talagang parang nakafocus lang siya sa isang specific na kailangan mong gawin o kaya kailangan mong matutunan. So, sa akin naman, sa pagbabasa ko ng libro, ay kaya ako nagbabasa ng libro para nung una, yung parang motive ko ay mapataas yung vocabulary ko, yung English. Okay? Mas lalo akong matuto. Kasi hindi naman talaga ako pala English eh. Tapos hindi rin ako nakakaintindi ng English. Parang gusto ko lang talagang magbasa ng magbasa. Pero parang pag ino-observe ko, pag nagbabasa ako, parang daming lumilitaw ng mga solution. At the same time, minsan, okay, yung problema mo ngayon, tapos kailangan mo ng solusyonan, minsan nasa libro. Okay, doon mo malalaman yung, ito pala yun, nahimay yung, ito pala yun. Which is, meron na yung Bible, pero kumbaga bonus yung mga libro na nababasa natin. Madaming mga benefit yung pagbabasa ng libro. Okay, sa akin din po, pag nababasa ko ng libro, gusto ko yung may supporting verse. Kasi, kumbaga, may mas powerful kasi. Mayroong supporting verse, tsaka biblical principle siya. Okay, meron din naman na hindi pa ako sanay sa walang mga Bible verse, kumbaga principle ng mga tao. Pero yung iba naman, kahit na walang Bible verse, principle ng tao, direct pa rin naman siya, principle pa rin naman ng Bible. Kumbaga, hindi lang nila nalalagay yung supporting verse. Kasi nga, kumbaga, kumbaga sariling prinsipyo nila. Pero ang reality nun, nakuha rin lang nila dun sa Bible. Kaya kung gusto mo maging successful kahit wala kang mentor, okay, kailangan mo ang Bible. At ang Bible ang mangungusap sa'yo kung sino ba yung totoong mentor mo at lalapit. Lalapit na lang yan. Okay? Basta ipag-pray lang natin. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi mo kailangan ng counselor o kaya mentor. Kasi sabi sa Bible, kung wala kang counselor, okay, mas mapapahamak ka. Kumbaga mag-fail ka. Kasi pag meron kang kasing counselor, okay, meron ng wisdom, yung kailangan mong dapat gawin at huwag gawin. Okay, yun naman yung advantage pag meron kang counselor. Pero, ang sinasabi ko lang talaga is kailangan natin ipag-pray kung ano ba yung motive ng isang counselor at kung talagang concerned ba talaga sa'yo. Kaya, ingat-ingat tayo at the same time ay lagi tayong mag-pray sa Panginoon. Okay, at i-glorify ang Panginoon lahat ng mga success. Okay? Kaya dito muna yung ating video at susunod natin na video, abangan niyo po yung aking mga exciting na video ko dahil tiyak ako na lahat ng mga siniscroll dito ay mga na-experience ko na at kayo nang bahala kung applicable ba sa inyo ito o hindi. Kasi yung mga journey ko dati ay binabalikan natin para makita natin doon yung ano yung mga learnings at the same time mga naging experience ko at para malaman nyo kung ano rin yung background ko. Okay, so thank you sa panonood and dito muna tayo. Bye-bye and God bless.